Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bananas ng Batch 3 at ito aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung bakit ang Espiritu ay dumating noong Pentecost. At ang Bible verse natin ay mula sa Acts chapter 2 verse 1-4. Sasabi sa ating scripture, "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them the utterance." Ang Pentecost, mga kapatid, ay originally isang Jewish festival celebrated 50 days after Passover sa panahon nila, at ito ay isang celebration ng first fruits ng harvest. Ito ay isang pasasalamat sa unang ani. Pero nung umakyat na si Jesus sa langit after na resurrection niya, ay naging mas malalim ang kahulugan ng Pentecost. Ito na yung araw na ibinuhos ang Holy Spirit sa mga disipulo in full power and glory. Isang napakalaking turning point ito sa redemptive history. Ibig sabihin nito, mga kapatid, dito nagbabago ang takbo ng plano ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ito mamasok yung New Covenant Ministry ng Holy Spirit. Kaya ang Pentecost, hindi lang siya basta isang event sa history, kundi ito ay fulfillment ng mga pangakong sinabi ni Jesus na ang Diyos ay mananahan sa atin mismo, hindi lamang sa templo. Bakit nga ba sa Pentecost dumating ang Espiritu? At ano nga bang kahalagan nito, mga kapatid? Una-una ay first fruits, a harvest of nations. Ang origin na Pentecost sa Jewish calendar ay tungkol sa first fruits ng physical harvest. Pero sa bagong pananaw, ito ay naging simbolo ng spiritual harvest, gaya na lamang sa Acts chapter 2 nang nangaral si Peter na 3,000 kaluluwa na ang nagligtas sa isang araw lang. Ibig sabihin, nagsimula ng pag-aani ng mga kaluluwa mula sa iba't ibang nasyon. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin para ipangaral ng gospel sa lahat ng tao kahit anuman ang kanilang lahi, edad o estado sa buhay. Hindi naman ito para sa mga Hudyo. It is now for the whole world. The nations are ripe for harvest, and we are called to be part of it. Ikalawa, the law of God's were written in our hearts. Noong Old Testament, ang batas ng Diyos ay nakasulat sa stone tablets, gaya ng mga Ten Commandments. Pero sabi sa Jeremiah chapter 31 verse 33, "I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts." At ito ang nangyari sa Pentecost. Hindi lang naging external na utos ang sinusunod, kundi mayroon na tayong internal transformation. At through the Holy Spirit, ang puso natin ay binabago araw-araw para mas mahalin at sundin natin ang Diyos. Hindi lamang tayo sumusunod dahil sa takot, kundi dahil sa may relasyon na tayo sa ating Panginoon. Apply temple. The church is God's dwelling place. Dati, ang Diyos ay nanaan sa physical temple, pero ngayong nasa New Covenant tayo na mismo ang templo ng Diyos. Gaya na sinabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, "Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?" Hindi natin kailangan pumunta sa mga specific lugar para maranasan ang ating Panginoon. Kung tayo ay nanampalataya, ay nasa atin na ang kanyang presensya. Mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa Panginoon.